Ang tunay na pag-ibig daw ay tumatawid hanggang sa kamatayan. Yan po ang pinatunayan ng ilan nating kababayang dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Narito po ang ulat ni Cara David. Noong 1997, nakulong sa New Bilibid Prison si Jorge Castro. Habang nasa kulungan siya, nilagay sa bahay ampunan ng kanyang 2 anak. Makalipas ang 15 taon, nakalaya na si Mang Jorge. Pero imbes na sa unang beses na pagkikita nila ay may mainit na yakap, sa sementeryo siya nagpunta. Kasama ang 2 anak ni Mang Jorge sa 23 batang namatay nang masunog ang ampunang Asociación de Damas Filipinas noong 1998. Maski po, nasalaya ako. Ang sumalubong sa akin, ubod ng lungkot. Ang masaklap, sa isang mass grave lamang inilagak ang labi ng mga bata. Walang pagkakakilanlan maliban sa ilang numero. Ang amin lang sana mapasaayos lang nila ang lapidan ng mga libingan ng bata. Masaya man lang kami, kunti, kahit na may kalungkutan. Pinakamahirap sa isang magulang ang mawalan ng anak. Sa Haven for the Angels sa loob ng Manila North Cemetery, nakahimlay ang mga sanggol na di nagkaroon ng pagkakataong matamasa ang kabataan. Ilang araw na dito si Milet, binabantayan ang kanyang yumaong sanggol na si Nicole. May birthday candles, isang piraso ng cake at laruan ang puntod ng bata. Hanggang ngayon kasi, ipinagdiriwang pa rin ni Milet ang birthday ng kanyang anak na pumanaw na. Hanggang mawala ako sa mundong ito. Nandito pa rin sa isipan ko, sa puso ko. Pag-iibigang walang kamatayan. Ganyan din ang panata ni Feliciana sa kanyang first love na si Glorioso. Kaya kahit halos di na makalakad matapos ma-stroke, pilit pa rin pinuntahan ng 78-year-old na si Lola Feliciana ang puntod ng kanyang asawa. Yan ang number 1 ko. First love na. At the same time, hanggang ngayon, love pa rin. Ika nga nila, ang tunay daw na pagmamahal ay tumatawid hanggang sa kabilang buhay. At yan nga ipinakita ng ilan sa ating mga kapuso dito sa Manila North Cemetery. Gaano man kasikip, gaano man kainit at gaano man kahaba ang kanilang lalakarin, kanilang titiisin para lang mabisita ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Cara David, GMA News.